Si Cinderella at ang lumilipad na elepante. Isang araw, namasyal si Prinsesa Cinderella sa kagubatan upang mamitas ng mga cranberry. Matapos mapuno ang kanyang basket, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Tulong! Sino yun? At saan galing ang boses na yun? Pagtingala ni Cinderella, nakita niya ang isang malaking elepante na lumilipad sa itaas. Ano? Lumilipad na elepante? Kakaiba? Paano ito nangyayari? Tulungan mo po ako. Hindi ako makababa. Pumaitaas ang elepante sa kalangitan nang mapatid ang lubid sa isang pagtatanghal ng sirko sa kagubatan. Bagaman sinubukan ng kanyang mga kaibigan na sagitin siya, hindi nila siya naabot. Si Cinderella ay isang prinsesa na may kakayanang makipag-usap sa mga hayop. Agad niyang tinawag ang elepante. Hoy, elepante! Baka makatulong ako sa'yo! Cinderella? Oh, pakibilisan mo po. Takot ako sa matataas eh. Malakas na sumipol si Cinderella upang tawagin ang maliit na puting kalapati. Hiniling niya na tulungan ng elepante ng iba pang mga kalapati. Umalis ang maliit na kalapati at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Samantala, napakainit ng araw sa kalangitan at natatakot ang elepante na baka malusaw ang lobo na nakakabit sa kanya at mahulog siya sa lupa. Sana ay harangin ng mga ulap ang araw at protektahan ang lobo. Natatakot ako. Habang palutang-lutang ang balisa na elepante, isang kawan ng mga puting kalapati ang lumapit sa kanya. Sinubukang alalayan ng mga kalapati ang elepante, ngunit napakalaki nito at hindi nila kaya ang bigat nito. Nang mapagtanto ni Cinderella na hindi sapat ang tulong ng mga kalapati, humingi siya ng tulong sa palaka na si Tidalik na naglalagi sa may lawa. Abala ako ngayon, Cinderella. Ang sarap ng tubig. Alam mo, mahilig ako sa tubig. Kokak! Sige na, Tidalik. Ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Cinderella kung paano niya sasakipin ang elepante, nagustuhan ng palaka ang ideya at agad na sumakay sa puting kalapati. Dinala ng kalapati si Tidalik sa elepante. Huwag kang matakot. Marahan kitang ilalapag na parang bulak na bola. Tulad ng isang lobo, pinuno ni Tidalik ng hangin ang kanyang tiyan. At hiniling sa elepante na hawakan ng kanyang binti. Sinuportahan din sila ng mga kalapati. Pagkatapos ay oras na para putukin ng isang kalapati ang lobo kung saan nakatali ang elepante. Naku po! Sigurado ba kayo sa gagawin niyo? Oo, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanila. Sandaling tinuka ng kalapati ang lobo, sinimulang bitbitin ng palaka ang elepante. Humanga si Cinderella kung paanong nagtutulungan ng mga hayop na parang isang pamilya. Dahan-dahan, sa maliliit na paghinga, nailapag ng palaka ang elepante sa lupa ng ligtas. Tuwang-tuwa ang elepante na agad na yumakap kay Cinderella. Salamat, Cinderella. Kung hindi mo ako napansin at kung pumutok ang lobo sa init, malamang babagsak ako sa lupa. Ayos ka na ngayon. Pero hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan, kundi pati si Tidalik at ang mga kalapati. Matapos halikan ng elepante ang mga kalapati, ibinigay niya sa palaka na si Tidalik ang kanyang paborito. Tubig! Wow na naman ako.